kaigsunan, before we start, I would like to invite you to please bow down our heads for the word of prayer before we start. Amahan ng mga balaan, Ginoo, nagahangyo kami sa imong tabang. Padala ang balangay Espiritu na mag-guide sa akong mga bibig aron akong i-share ang imong mga lesson, ang imong mga dapat ihatag or ipaintindi sa matag usa ka namo. Labaw sa tanang Ginoo ang imong gugma sa matag usa ka namo. Natugyan ang pasalamatan sa ngalan ni Jesus na ang personal na manluluwas. Amen. Karon nga buntag mga kaigsunan, ang focus sa ato ang study karong nga buntag is makita sa James 1 verse 17, nagaingon, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Before I proceed, allow me to greet you. Happy New Year sa tanan mga kaigsunan. Tanan ba ta happy? Of course, it's a brand new year, mga kaigsunan, no? 2025, and dalayo ng Ginoo sa 2024, sa mga challenges na nahitabo sa atong kinabuhi, we survive. No? And I assume na usa-usa sa inyo na mo yung New Year's resolution. Always na lang may New Year resolution, every New Year. Lawig lang yung 1 week. Agree? Yes. Di pa sila mag-okay. 1 week Start naman sa 1/365 days. Tanaw na to. Pagkaugma, may 2/365 days na naka-post. Wala na. Malimot naman. Diba? So, kung unsa man ang inyong mga New Year's resolution, kamuro na kayo. Wala kami kinibaw kung sa inyong mga goals. Ang uban, balik alindog. Ang uban, sa daw, magsimba na. Ang uban, mag-diet na. Sige, pag-ampo ragyod nga, makuha na siya, mapanindigan na nimo. No? Hantod sa December 2025. Pero labaw sa tanan mga kaigsunan, nga ato ang iampo sa Ginoo na makalahutay ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo until Jesus comes. Amen? Yes? Okay. So karong mabuntag, ako i-share sa inyo from God with love. Kinsa sa inyo hadiri nakatry na padala sa love letter? Sige, Dodong, siguro nakatry siguro si Brother Dodong. Nakatry siya, te. Ay, wala. Okay. Ako nakagi-try ang padala. Si Brother Ulysses, nakatry ka, brother, magpadala love letter? Okay na. Si Brother Leo. Damo. Ay! Tingin si kabuong na letters. So, diba, sa last part sa inyong letter, diba, with love and care. With love and care. Ulysses. Grabe, no? Si Brother Domingo. Ay, sweet love. Diba, Howard? No, sweet love. Dear, darling, sweetheart, ang sa padaya, honey, bunch pie. Tamis kaayo, murag diabetisun na. No? So, I don't know karon sa mga generation of millennials and Gen Alpha and sa padaya karon? Gen Z na pa ba? With love? Wala na karon mga cards no? Okay, tayo na, now na. Pagkaugma, bahala ka na. Goodbye. Ana na karang generation. But, remember mga kaigsunan,
kaigsuonan. Sa Biblia, dagan kaayo love letter ang Ginoo. Agree ba mo? Yes. So diri mga kaigsuonan, from God with love. Kaya ang atong lesson this week is more on about God's freely. God's love freely. No? So, ako na-remember na gusto ko i-share po sa inyo about paghigugma po sa Ginoo sa mga sa kanila. So, gaingon diri sa mga centuries na naagi mga kaigsuonan, every part of the world, He has pictured God as a God of anger. Halos mga tao kayo sa ang Ginoo, masuko gid ang Ginoo. So na-emphasize sa mga uban ng mga tao nga ang Ginoo is a God of anger or Ginoo nga naay kasuko. Okay? And a God who wants to harm His earthly children. I don't know lang ha, because nagdako ko na nakabalugid ko nga ang Ginoo mahigugmaon. I don't know lang sa inyo ha mga experience ko. Nga gaingon diri ako ba nagaingon nga ang Ginoo daw is ganahan siya nga itagaan og harm ang iyang mga anak or iyang tagaan og mga difficulties ang iyang mga anak. God who watches their every move in order to catch them in some mistake and punish them. Nakadungog ba mo sa mga kaluluhan nyo or even this generation na kung naagani nakasala, kung makasala agani, ino dahil na, hoy, masuko ginaang Ginoo sa imuhang gibuhat. No? Abi mo unsaon, nga nung nainana siya, tungin panisyan sa Ginoo. So, masulod sa una-una sa tao, sa kasing-kasing, ang Ginoo di ay gapang punish. Ang Ginoo di ay masuko dayon. No, inana, no? And He has portrayed God as being far more interested in justice than in mercy. Napoy na portray nga ang Ginoo daw more on interested sa hustisya kaysa kaluoy. No? And mga kaigsuonan, but here is the truth about God. Mauni ang pinakatinuod about sa Ginoo. Okay. Could we ink the ocean field and wear the skies of parchment made, where every stalk on every earth a field and every man a scribe by trade? So murag ano ni siya murag na siya og point. Mga kaigsuonan, i-imagine ninyo kadi mo nato makita ang ang sky. Kung makita ninyo ang kalangitan, kaya mo ba na kulayan siya nga color blue, nga ing lang atong galiton or pinta? Kaya mo ba? Kung mag-sunset, what is the color of sunset, mga kaigsuonan? Orange. Kung dito sa Boracay, ano ba Boracay? Ano color sa sunset? Sagol man. Ano sa color? Yellow, may orange, may red. Di ba? Red, orange, beautiful, isn't it? Yes, beautiful ang sunset. Kana mga kaigsuonan, nakita niyo ang sunset sa Boracay or doon lang ba na? May mga katahong ba? Sa Ilonggo ba na? Katahong. Kaya ba na nga itakot da sa tao ang among sina na katahong? Nga makita sa tanan? Pwede, mag-print na tarpaulin. But, if you really see the nature mga kaigsuonan, you will makatestify ka maunsa maayo ang Ginoo sa matalo sa kanto. Amen? Yes? So, mauna, more than we do, we need to spend time focusing on our Heavenly Father as the God of love. Mga kaigsuonan, here's the catch. No? Aside from ginaingon nila na ang Ginoo dali ba punish, may kasuko, may everything, no, mga kaigsuonan. Instead, we will focus kung unsa ang Ginoo
watching you and me, no? But we need to understand, mga kaigsuonan, nga no, ang Ginoo nagatanaw sa imuha o sa ako. Alright? When you are older, o magtigulang na, or mag-mature na, people will tell you that ang Ginoo always nagatanaw sa imo kung sa may imuhang ginabuhat na dili maayo para daw ma-punish ka. No? I don't want you to think of that way. Ingon sa writer nga ni mga kaigsuonan. Ang writer nato is si Kenneth Wood, no? Ana siya nga, dili na ko gusto nga kanang amo na imuhang panghuna-huna, no? Nga gatanaw ang Ginoo para kung nakasala ka, i-punish niya ka. Diliin ana, no? Ana siya, I want you to take the text home and remember all your life that God loves you so much He can take His eyes off you. Instead, dili di ang Ginoo katanaw sa imo aron pangitaan ka og sala kag panisyan ka, kundi dili mawala ang mata sa Ginoo tanaw sa imuha kag sa akoa. It's because He loves us so much. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Dili mawala-wala ayahang mata sa atoa tungod kay dili siya gusto nga ma-harm ka. Just like sa usa ka ginikanan. Ang bata di maglumpat-lumpat, si Ford. Magagandagan si Ford or si Zoe. Lumpat-lumpat diha sa may bangko. For sure, si Janine, kag ang parents nila, chika, pero ang mata na, sige, gihapon og tanaw dito, yun ang multitasking, kaya in case nga mabago diha, or magdagdag diha sa bangko, ready na magsalo ang usa ka ginikanan. He can take His eyes off to His children. Do you agree, mga parents? That's how ang Ginoo maghigugba sa matag usa ka nato. Okay. God loves to give, and because He is God of love, He loves to give. Ganahan ang Ginoo muhaa. It's not because ganahan siya muhata kay naay kapalit. No. He loves us because He loves to give because He loves us. No? So dito sa Sermon of the Mount, nag-ana si Jesus nga, if you then being evil, know you to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ikaw gani, di gani mo makaya sa imuhang anak ay hatag nimong inani ila mag-provide sila mga needs. How much more siya ang Ginoo nato? Na naa sa langit na nagbuhat sa ating matakusa. No? So, how easy to identify with? Parents enjoy finding just the right gifts for their children, especially for the little ones. Kita no, mga ginikanan, ganahan mo maghatag o gifts sa inyong mga anak, just the right gifts. Their hearts leap with pleasure as their children tear open the bright wrappings and squeal with delight at sight of the gift. Pag naghatag ka mo, December is the seasons of gift giving. Of course, ang mga gagmay bata, malipay, bisan dollar na ihatag ni mo diha, ang mga bratohon or whatever, ay katumbo-tumbo na sila sa kalipay to receive the gift. Using this joyful experience as a base na kaigsuunan, no? How much more ang ato ang amahan na nasa langit naghatag sa ato sa tanang mga butaman kaigsuunan. Surely God gives to those who ask. Mga kaigsuunan, remember, truly God gives to
to those who ask. Kaya Matthew 6 verse 33, ask and it will be given unto you. Sa Bisaya, pangayo kay ikaw, hatagan. Kaya don't assume. Meaning, ayaw pag-expect, wala ka ng mayo. No? Is it okay, Sister Jessica, mayo? Yes. Why? Okay nga mayo. Kaysa mga what? Gaya ko peso may piso tagaan or more than that kaysa mga what? No? Alright. Sa Ginoo naman, God will truly give those who ask. But He does more. Aside from that, kahatag ulit siya more. He gives some gifts to everybody, and Jesus highlighted this when He said, your Father in heaven makes His sun rise on the evil and the good and sends rain on the just and on the unjust. Makaingon ka man kay Isunan. The truth will prevail. Katong mga taong mali na tamak-tamakan lang, dinakaluluoy sa sosyedad, no? Don't you know, mga kaigsunan, God always sends rain to these people. No? Katong makaluluoy, dinakaluluoy, mga kaigsunan, dinakaluyan sa Ginoo. Do you agree? Yes. God is a giver. Whatever we have, whether little or much, kamay ko, it has come to us as a gift from God. Kasi si Apostle Paul, ihang giingon, this will when we brought nothing in this world. Pag anak sa ato, nanabay, dalang bata, gold, pag anak, wala, it's all naked. Wala yun na may gibit-bit yun. We are nothing in this world. Pag anak na to, wala yun. Isang balikan mo si Adan o si Eva. Wala yun sila yung mga kaabtangan. Dili po sila kaliya sa Garden of Eden. Wala man po sila dito, mga property. Wala yun. Di pa stay mo sila sa Ginoo dito No? And David, the psalmist, declared, the earth is the Lord's and all its fullness. Kaya wala kita'y ato ang Ginoo yun may tagiya sa kanan. So nice story sa usa ka gamay bata na babae. Gingnan niyang maguwang na babae na friend na she was going to buy her father a pair of slippers for his birthday, no? And siya, where will you get the money? And then her friend is makuha. The friend asked, opening her eyes wide, the little girl responded, why? Daddy will give me the money. Di ba? Ano siya? Siya makatag siyang papa o gift na shoes. Ano yan, pero sa pangkot? Kwarta kay bata kong mangka. So siya, ano di ay? Gaano ko ni daddy o money? No? And so, it is with us. We receive anything from God, nothing is truly ours. Our giving to God is merely returning. Again, ang ato ang paghatag, actually, it's merely returning. Kaya our tithes and offerings, mga kaigsuonan, asagikan. Sa Ginoo. Naghatag ka, actually, we are returning the gifts of God. Amen for that? Yes. Amen. So, we give my test. So we give thee but thine own, whatever the gift may be. All that we have is thine alone, and trust, O Lord, from thee. No, mga kaibisonan, ang sun will rise, which shines upon the earth, and glorifies all
the showers that refresh the land and cause vegetation to flourish. Gitagaan ta makaisuan igsuonan free sa Ginoo sa sunlight, sa ulan, aron na malipay ang ato mga vegetation, mga tanom nato, no? Gitagaan ta sa blue sky, gitagaan ta sa green earth, everything mga kaigsuonan naa sa ato gihatag sa Ginoo. And air to breathe. Paliton ba nato ang air? Dili na. No? Naagani mga balita, no? Ang ginhawaan sa usa ka K-pop, ibaligya pila ka thousands and $1,000. Usa dito ang ginhiwaan sa isa ka K-pop star. Kay tuagi daw siya kuno sa tubangan, iyang gisulod sa plastic, kag iya ibaligya. Ang air nato mga kaigsuunan, sorry. Ang atong air, mga kaigsuunan, is free. Nagihatag sa Ginoo. Dili na kinahanglan nato ipaliton. No? Beyond doubt, the gift that most people prize above all others is the gift of life itself. Ano na si Ellen White? Ano si Ellen White? She mentions, other than gifts, money, time, influence, all of which are to be used as a means of advancing the work of the gospel. So, naatay mga gifts gihatag sa Ginoo, including ang atong kwarta, ang ato ang mga skills and talents, time nato. We will do this as a means of advancing the work of the gospel. And we praise God. Sa atong simbahan, we are practicing that one. No? Duha ka gifts, two of God's gifts were first bestowed sa mga katawhan. Una, dito sa Garden of Eden. Ang Sabbath. Ang adlaw nga inyong pahulay. Kag ang marriage. Marriage is a gift. No? O marriage is a gift. Si Mrs. White nagsulat, like every other one of God's gift entrusted to the keeping of humanity, marriage has been perverted by sin, but it is purpose of the gospel to restore its beauty and purity. Mga kaigsuonan. So God's best gift, no, mga kaigsuonan, is John 3:16. For God so loved the world. Everybody, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. What's ang best gift sa Ginoo sa toa? Kinabuhi, walay katapusan. No? How much do you love me? Okay? The parent sometimes responds by extending both arms sa iyang anak. Anak mo tanong, ma, how much do you love me? Kung sa mga tubag sa ginikanan, ahay, ang ginikanan, iyang i-extend iyang kamot, ang iyang ihag, ang iyang anak. Meaning, so much love, mga kaigsuonan. Dili makount. Dili makount 1, 2, 3, 4, 5 kung pila ang love sa ginikanan sa iyahang mga anak. This much followed by a hug and a kiss. But when we as a lost race of sinner ask God how much He loves us, He points to Jesus dying in agony on the cross and says, this much, the gift of Christ reveals the Father's heart, and it testifies that having undertaken our redemption, mga kaigsuonan, makita siya sa councils on silver. No? Lastly, mga kaigsuonan, is the spiritual gifts na gihatag sa Ginoo sa ato.
When Jesus returned to heaven, did God cease to love His people? Pagbalik sa Ginoo diri sa kalibutan, nawala ba yung paghigugma sa ato ah? Wala. Did He stop giving them gifts? Na-stop ba ang paghatag sa Ginoo sa ato sa mga gifts? Wala. Until now, gini-enjoy na to ang mga gifts sa Ginoo nga gihatag sa ato ang mga kaigsuonan, no? So, we have spiritual gifts, and it says here that there are diversities of activities, but it is the same God who works in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Kaya napasalamatan nato mga kaisunan ang mga spiritual gifts na naa sa ato. Unsa daw mga spiritual gifts, no? We have spiritual gifts of healing, gifts of speaking, gifts of singing, no? Dagdag mga gifts mga kaisunan, mga talents na ginhatag sa ato, mga ginatago-taguan talaga, no? Gifts of giving, gifts of smiling, no? Kanang naapoy mga gifts nga ay siya mo ampo, no? Naapoy ka commissionary dati, no? Na I don't know karong kung gasimba pa siya. Tagalog siya. Kamaayo niya, ginuhan ay mag-ampo, nga in Tagalog, good. Pero di ka siya sa Roman Catholic. Kamaayo niya, yun ano ko, maunin siguro yung gift. Every time na mag-visit kami sa mga houses, siya nakaampo na mo. Kaya di siya ako yun mag-ampo. Kag makahilak yun ang tagbalay sa iya ka. Maayo kayo siya mag-ampo yun. So that's one gift ang ihatag sa ato as a Ginoo. No? So, these spiritual gifts are not merely natural talents that come through physical inheritance, but it's a spiritual gift. Dili nagikan sa inheritance lang ng nanay mo, mauni mautod. No. Spiritual gifts is coming from the Lord, mga kaigsoon. So there are so many gifts nga gihatag ang Ginoo sa ato. Dili nato ni matapos, no, kung atoanon padayon yung tanan. But kamo na lang magtanong sa Biblia, no? Read all those gifts nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato, and we will feel nga inana ta kapalangga, inana ta kalab sa Ginoo. As the Apostle Paul considered the gift of Jesus and the wonderful evidences of God's grace in Corinthian church, he exclaimed, si Apostle Paul, "Thanks be to God for His incredible gift." 2 Corinthians 9 verse 15. Mga kaigsunan, ato idaygon ang Ginoo. Ginoo, salamat sa gift na ginhatag mo sa ako. Gift of speaking, everything nga nasa ko. Salamat it is an indescribable gift nga gihatag mo sa matag sa kanato. So mga kaigsunan, today, as we review God's infinite love and countless gift that flow from that love, we can borrow Paul's language, say, everybody. Gusto na ko tanan ka mag-ingon. Thanks be to God for His indescribable gifts. Come on, everybody say, thanks be to God for His